Okay, so good afternoon no, sa inyong lahat. Ito yung discussion natin for your chapter 4, no, and iisa-isahin natin siya based dun sa kung ano yung type ng research na kinandak ninyo sa inyong study. So dito sa ano natin, sa initially, yung sample na nilagay ko dito is unahin natin yung sa quantitative na research. Now, bago nyo gawin yung chapter 4 ninyo, so kailangan balikan muna ninyo yung objectives of the study. No? So objectives of the study, very important na dapat kung ano yung mga nakalagay sa objectives, yun lang rin talaga yung merong naging result dun sa inyong mga nag-gather na data. So say for example, dito sa quantitative research na ito, yung main objective nila is to determine, analyze, and compare the spending practices of piggery owners to subsidies in San Jose, Magsaysay, and Rizal. So, meaning, merong determination, may analyzation, and comparison nung mga spending practices ng piggery owners. So, dapat during na nag-gather sila ng data, yun yung mga sinorvey nila dun sa kanilang mga naging respondents. So ano una yung dinetermine nila? So first is nagdetermine sila ng profile nung kanilang respondents or nung mga piggery owners. So based dito sa sinabi nila na kanilang profiling o yung kanilang objectives is tinanong nila kung saang location no yung mga piggery owners and kung ilang taon na sa business at kung magkano yung amount ng subsidy na na-receive nila. Okay? So, ipupuntahan natin yon mamaya sa chapter 4. Dapat makita natin na mayroong magiging result ng location, mayroong magiging result ng years in business, may magiging result ng amount of subsidy received nila. And then, nag-determine din sila dito sa sample natin na thesis ng quantitative nung kanilang spending practices. So, saan ba nila ginamit yung subsidy na binigay sa kanila ng government, no, ng mga piggery owner. So, eto, mineasure nila yung spending practices in terms of kung nilagay ba siya sa repopulation of piglets, nilagay ba siya for sustainable feeds and biologics, nilagay ba siya for establishment of biosecure facility, or kung nilagay ba siya sa pag-establish or gagawa ng alternative business. So kumbaga kung sila ba hindi na sila nagbaboy, no? Kung iba na ba yung kanilang ginawang business based dun sa binigay sa kanila na pera ng government. And then last but not the least, dinetermine nila yung significant difference nung spending practices nung kanilang mga respondents based dun sa profiling. So, kung nagkaiba-iba ba based dun sa location, based dun sa years in business nila, or based dun sa kanilang amount na natanggap sa government. So, puntahan natin yung chapter 4. Paano ba sinusulat yung chapter 4 ng quantitative na research? So, this is the chapter 4, results and discussion. So, as you can see here, meron munang initial na introduction na dapat nilalagay. So, gaya na to, ang nilagay nila dito is this chapter presents the interpretation of the data gathered from the respondents. The discussion of the statistical presentation follows the order of the variable as presented in the first chapter. O, di ba? So, kumbaga yung pagkakasunod-sunod ng mga magiging results and discussion nila, based din siya talaga dun sa nakalagay sa kanilang objectives of the study. So, ganun din dapat sa inyo. So, unahin natin yung sa results. So, sabi nga, di ba, yung results nila, meron muna sila nung sa business profile. So, as you can see here, yung pinakaunang part ng discussion or sabi natin, yung pinakaunang part ng narration ng discussion is yung tinatawag nating table narration. So, yung table narration, kapag quantitative kasi, nilalagyan natin ng narration muna yung table na ipe-present natin. So as you can see here, ayan, present nila yung business profile ng piggery owners in terms of years in business, location, and amount of subsidy received. So
In terms of years in business, so yan, nilagay nila yung mga naging result, no, nung kanilang naging pag-gather ng data. Then, nilagay nila yung location, no? Ilan ba dun sa mga respondents nila yung nakalocate sa San Jose, ilan ba yung nakalocate sa Rizal, ilan ba yung nakalocate sa Magsaysay. And then last but not the least, ginawan din nila ng narration yung sa kung magkano ba yung natanggap na subsidy. So, meron din sila dyang legend. So, nilagay nila dyan, ilan yung nakatanggap ng 15,001 to 20,000, ng 10,001 to 15,000, etc. So, pagtapos ng narration, maglalagay ng table. So, pagdating dito sa table natin, kapag profiling, usually talaga is frequency at saka percentage yung pine-present natin sa table. So, pag sinabing frequency, ilan sa mga respondents yung sumagot, no, nung mga options. Ganun siya binibilang. And then pag percentage, ilang percent yung frequency na yon. So, say for example, dito, out of 286 respondents, sabi, yung years in business na 1 to 3 years is 32 daw dun sa mga respondents. And 11.2% nun yung 32 dun sa 286 natin. So, ganyan siya pinipresent. Tapos, kung mapapansin din ninyo, yung format ng table natin dito is siya ay yung line niya nandun sa pinaka-top lang, and then yung sa second line ng pinaka-table caption natin. And then yung pinaka-caption niya is naka-bold siya. Okay? Sa frequency, dapat nakalagay yung total sample size and then yung percentage unit. And then, kapag nakat yung table ninyo, so, ang gagawin din ninyo is, lalagyan nyo dapat ng table for continued. So, para malaman ni reader na nabitin yung table dun sa previous pages. So, pag may table continued, ibig sabihin, etong nakahang na to, continuation siya nung previous na table dun sa kabila. So, yan siya. Okay? Then, ganun din sa kanilang level of spending practices. Again, nagkaroon muna sila ng narration dito nung spending practices. Now, as you can see here, mapapansin nyo dito na meron siyang nilagay dito na mean, grand mean, at saka yung standard deviation. So, ganito siya nilalagay, no? Yung 1.87 at saka yung plus or minus 0.46. So, again, etong results na to, naka-base ito dun sa table na ipepresent mo sa ibaba. So, ganun siya palagi. Narration table kapag dating sa quantitative. So, puntahan natin yung table nila pagdating sa ganito, yung gumamit sila ng Likert scale. So, dito, ganun pa rin yung format ng table, pero ang kaibahan niya, instead na frequency and percentage, dito ang nilalagay na is yung mean at saka yung standard deviation. So, as you can see here, andito yung mga indicators, no? Yung mga parameters, di ba? Na ginamit doon kanina sa objectives. Tapos, ito yung mga statements doon sa questionnaire na nakalagay sa inyong research instrument. So, in every statement dyan, no, yung sa sinagutan ng inyong respondents, merong grand mean doon na dapat makuha. Yun yung ilalagay nyo dito sa part na ito. And then, yung grand din ng standard deviation. So, it is very important na alam dapat ni uh, it is very important na uh, alam dapat ni data analyst yung inyong paper. Okay? So, ganun siya dapat. And then, after nyan, so, usually 10 kasi yan, no, yung mga statements na yan sa mga questions. Then, laging meron niyang overall mean. Kumbaga, every indicator, meron siyang overall mean at overall na standard deviation. Okay? Next is yung sa, pag natapos na lahat ng indicators, meron yan sa pinakababa na tinatawag na grand mean. So, sa grand mean, i-average nyo lang din naman yung bawat mean ng bawat indicators. So, yun lang yung ilalagay ninyo dyan. And then, pagtapos ng grand mean, meron dapat kayong scale of interpretation dito sa ibaba. So, depende kung ano yung ginamit ninyo na pang-interpret ng mga na lumabas na result
ninyo sa inyong naging data. And then, dito sa kanilang part, meron sila dito no significant difference. So, nilagay din nila, no, yung, again, narration muna nung significant difference bago yung kanilang table. So, yan, nilagay nila yung p-value nung kanilang comparison. So, ganito yung table kapag comparative data yung kailangan i-present doon sa chapter 4. No? So, may iba't ibang type ng table natin. Pwede nyo siyang i-search doon sa page ng OMSC RDE, no? Para makita nyo doon kung ano yung formatting na dapat sinusundan kapag sa institutional na formats natin. And then, meron din tayong ginagamit na format pagdating sa APA naman. So, yun. Depende yun kung halimbawa, significant relationship ba yung in-identify ninyo o di kaya naman significant influence o ito nga, yung kagaya sa example natin, significant difference. And then, right after ng mga results, so kung tapos na kayo sa mga results, papasok na yung discussion. So, ano ba yung nilalagay natin sa discussion? Sa discussion, dito na tayo naglalagay nung ano ba yung implication ng mga naging results natin. And kung sinusupport niya ba or kinokontradict niya yung mga literature na nilagay natin sa chapter 2 natin. Kaya very important na yung mga literature na nakalagay sa chapter 2 is yun din dapat yung nakalagay na literature na kukunin o huhugutin mo pang support or pang contradict dito sa naging result mo sa chapter 4. Okay, ganun dapat siya. So, as you can see here, naka-separate pa rin siya or segregated pa rin yung pagkakapresent depending on the objectives of the study. So, ganun pa rin yung order nung pagkakasunod-sunod ng presentation. So, maglalagay muna ng implication and then yun, kung sinusupport ba siya or kino-contradict niya yung literature na nakalagay sa chapter 2 ninyo. Okay? So, ganun lang siya kapag dating sa quantitative. So, paano naman kapag qualitative yung research? So, kapag qualitative naman yung research, ay ganito siya nilalagay. Okay? So, again, babalikan mo pa rin yung objectives of the study ninyo. Okay? Tapos, titingnan nyo ulit yung inyong mga specific objectives. So, ang kaibahan naman ng quantitative at qualitative, kapag qualitative, wala siyang mga indicators, no? So, most of the time, kapag quantitative, lumalabas dito yung mga themes, no, na na-accumulate based dun sa naging interview ninyo sa inyong mga participants. So, puntahan ulit natin yung chapter 4 ng qualitative. Ayan. So, kapag chapter 4 ng qualitative, as you can see here, meron pa rin siyang chapter introduction. So, this chapter presents a discussion of the results of the interpreted data gathered from the participants. The discussion of the thematic presentation follows the order of the objectives presented in the first chapter of the study. O, di ba? So, kung ano yung nakapresent doon sa objectives, ganun pa din yung pagkasunod-sunod dito sa chapter 4 kapag qualitative. So, dito, as you can see here, instead na table narration yung nilalagay, ang ninanarrate na dito is yung ano ba yung mga na-accumulate na themes based dun sa naging thematic analysis ninyo. So dito, tingnan ninyo, meron daw silang lumabas na 5 themes regarding dun sa first objective nila, 'di ba? So, eto yung mga themes na yon, yung safe driving practices, yung financial preparedness, yung household readiness, etc. So, yan yung first part dapat no ng results ng narration ninyo sa inyong results bago yung mismong themes or yung mga verbatim na sagot ng participant. So as you can see here, 'di ba? Sinabi niya yung safe driving practices, yung isa sa mga themes na na-accumulate doon sa kanilang pag-interview. Then after that, ilalagay niya na yung theme dito sa baba and then maglalagay siya kung tungkol saan ba yung theme na yon. Okay, maglalagay siya dito ng ilang statements, 1 to 2 sentences. And then, i-quote niya yung mismong naging response o naging sagot ni participant during the interview. Ayan. So, verbatim yan, yung pagkakalagay ng results, no? O yung paglalagay ninyo ng mismong answer nung participant ninyo. Now, paano kung halimbawang Tagalog yung naging sagot ni participant? So, wala namang problema doon. Pwede nyo naman siyang i-translate din. Now, kung halimbawang
gusto ni panel or ni Reco na talagang Tagalog pa din yung magiging verbatim na inclusion dito sa inyong chapter 4, wala ring problema doon. Sila yung pwedeng mag-decide doon sa part na yun. Pero kung gusto nyo publishable yung inyong paper, mas better kung naka-English din siya, yung verbatim answer na ilalagay. So, ganun lang lahat yan pagdating dito sa result ng chapter 4 ng qualitative na research. So after ninyo ilagay lahat, yung na-accumulate na themes, yung explanation kung tungkol saan ba yung themes na yon at yung mga verbatim answers ng inyong participants, so magkakaroon ulit kayo ng discussion. So pagdating sa discussion, yung segregation niya or yung sectioning niya is by themes ulit. Tapos, ganun ulit yung gagawin nyo. Ano yung implication ng mga themes na yon? And then, again, huhugot ulit kayo sa chapter 2 ninyo kung yung naging themes ba ay supported nung literature sa chapter 2 or contradiction siya doon. So, ganun ulit yung ilalagay ninyo. So, ayan, o, kagaya dito, nilagay niya, according to ganito, ganyan, ganyan. So, sinupport or ni-reiterate ba siya? Ganun. Or kinontradict ba siya nung nasa results ninyo ng mga teams. So, ganyan lang yung pag-present ng chapter 4 natin kapag quantitative or qualitative data. So, if you have any questions, pwede kayong mag-message sa akin directly para at least ma-address ko yung mga concerns ninyo or yung mga queries ninyo regarding this topic.